Bago tayo magsimula, gusto ko lang batiin ang bagong miyembro natin ngayong buwan. Shout out sa iyo DJ. Maraming salamat sa pagsali sa membership natin at sa patuloy niyong pagsuporta. Dito muna tayo sa sandali bago ang dambuhalang pagsabog kung saan ang bawat segundo ay puno ng nakakangilabot na tensyon. Hinarap ni Macbee ang ating bida habang umaagos ang kanyang mga luha sa tindi ng emosyon. Wika ni Macbee, sa sandaling sinabi mo ang sorry, nagdesisyon ako na. Ano? Tipid na tanong ni Sorayang habang naniningkit ang kanyang mga mata sa tindi ng kaba. Literal na humagulgol si Macbee mula sa dambuhalang bugso ng damdamin. Wika ni Macbee, bago ko pa simula na gustuhing patawarin ka kahit konti lang, tatapusin ko na ang paghihiganting ito para sa lahat. Napakalupit na eksena, sa mismong sandaling yon, ang Dantian core ni Macbee ay nagsimula ng magbitak. Yanig ang buong paligid ng pilitin ni Macbee na mawasak at madurog ang kanyang sariling Dantian core. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang nanlilisik ang mga mata sa tindi ng realisasyon, ang kanyang kaisipan ay tuluyan ng gumuho. Mabilis na sumugod ang ating bida patungo kay Macbee at pinakawalan ng isang matinding suntok sa mukha nito. Sigaw ni Sorayang, hinto. Huwag mong gawin yan. Bumagsak sa sahig si Macbee pero dahan-daang bumangon habang nanginginig ang buong katawan. Huli na ang lahat. Sigurado ako na naramdaman ng lahat ng mga naka-standby ang pagsabog ng aking death chi. Ang mga gulong ng pagkawasak ay nagsimula na sa kanilang pag-ikot. Wala ka nang magagawa para pigilan ito ngayon. Lumingon ang ating bida sa Penal Lowhall Master nang may dambuhalang pag-aalala. Sigaw ni Sorayang, Penal Lowhall Master. Kailangan na nating umalis dito. Mabilis silang bumaba para alertuhin ang mga tao sa paligid. Sigaw ni Sorayang sa tuktok ng kanyang mga baga, lahat kayo, lumikas na kayo. Ang mga nakatagong lethal poison devices ay sasabog na. Mapanganib, dagdag pa ng ating bida, sapat ang tindi nito para tunawin ang inyong mga laman. Huwag ninyong hayaan ang inyong mga sarili na malantad dito. Lumingon si Sorayang at nakita ang takot na may-ari ng pavilion. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang napatigil ang hininga sa gulat, Xenia Pavilion Master. Lintik, makakatakas ako kung ako lang, pero, samantala, sa ikalawang palapag, nagpakawala si Macbee ng dambuhalang China yayanig sa buong gusali. Wika ni Macbee, magaling na trabaho hanggang ngayon, sa inyong lahat. Ang ating mga kamatayan ay hindi mawawalan ng saysay. Literal na napasinghap ang lahat ng ang mga katawan ng iba pang mga tao ay magsimula ring magliwanag. Isang nakakangilabot na revelasyon, ang mga punyal ay dahan-dahan nang lumalabas mula sa kanilang sariling mga laman. Napaka-solid na sakuna para sa ating bida. Lumipat ang eksena sa residence ng 7th young lady na si Cheyomin kung saan ang isang nakakangilabot na liwanag ang biglang bumalot sa paligid. Literal na nagliliwanag ang katawan ng misteryosong tao na tila isang bombang sasabog sa tindi ng enerhiya. Sigaw ng gwardya sa tindi ng hilakbot, lahat kayo, umatras. Samantala, sa residence naman ng 5th young lady na si Ju Soyoon, ang parehong dambuhalang panganib ay nagbabadyang sumabog. Nagliliwanag din ang katawan ng misteryosong tao habang nanginginig ang mga saksi sa takot. Sigaw ng isang squad member, ilayo niyo ang lalaking yan. Agad namang nag-utos si Yu Hungriyon ng may awtoridad para protektahan ang kanilang pinuno. Wika ni Yu Hungriyon, protektahan ang 5th young lady, Team 1. Hindi rin nakaligtas ang 6th young lord na si Jong Ryung sa tindi ng asasinasyon na ito. Sa gitna ng nakakasilaw na liwanag na nagmumula sa misteryosong tao, bumasag ang boses ng Iron Sword Elder ng may dambuhalang presensya. Sigaw niya sa tuktok ng kanyang mga baga, umatras kayong lahat. Bumalik muli ang eksena sa pavilion kung saan ang bawat panginginig ng kamay at paa ni Macbee ay nagbabadya ng isang madugong pagtatapos. Wika ni Macbee habang dahan-daang lumalabas ang huling hininga ng kanyang pagkatao, sa wakas, makakabalik na rin ako sa aking pamilya, at sa mismong segundo na yun, isang dambuhalang pagsabog ang yumanig sa buong pavilion. Napakalupit na pagwawakas para sa taong binalot ng matinding paghihiganti. Lumipat ang eksena sa Demon Cult Garden kung saan ang hangin ay mabigat sa tindi ng usapang politikal sa pagitan ni Ho Yosong at ng Demon Lord. Hinarap ni Ho Yosong ang kanyang pinuno nang may ulat na yayanig sa posisyon ng ating bida. Wika ni Ho Yosong, ang imahe ng Third Young Lord ay nadungisan dahil sa mga kamakailang kaganapan.
Ang kwento ng nangyari sa pamilyang Mock ang naging sentro ng atensyon. May mga nagsasabing dapat siyang managot sa mga nangyari. May mga ulat din na mayroon pang natitirang mga miyembro ng pamilyang Mock. Kailangan nating gumawa ng paraan para maiwasan ang mas malaking gulo. Tahimik na nakatingin ang Demon Lord sa lawa habang tinitimbang ang bawat salitang narinig. Wika nito ng may napakakalmadong tono, naiintindihan ko. Naiisip ko kung bakit ko lang hinayaang maging malaya ang aking mga disipulo. Ang pangatlo ay napatunayan na ang kanyang halaga ng sapat hanggang ngayon. Literal na nagulat si Ho Yosong sa narinig at nanlaki ang mga mata sa tindi ng pagkamangha. Napakalupit na pagkilala mula sa pinakamataas na pinuno. Ipinagpatuloy ng Demon Lord ang kanyang pagninilay habang nanlilisik ang mga mata sa tindi ng bilib sa ating bida. Wika ng Demon Lord, mahirap makatagpo ng isang taong kasing talento niya. Maraming beses ko nang tinanong ang aking sarili kung nagawa ko rin ba ang mga bagay na nagawa niya. Hindi ako naging ganun kasakim para umasa na malalampasan nila ako. Walang disipulo ang kasing lakas ko. Gayunpaman, ang pangatlo ay iba. Yanig ang buong pagkatao ni Ho Yosong sa tindi ng revelasyong ito. Bulong niya ng may matinding paggalang, Demon Lord. Binitawan ng Demon Lord ang isang nakakamanghang pagkilala sa ating bida na si Sorayang. Wika ng Demon Lord, mayroon siyang mga kapintasan, pero kung tutulungan ko siya, alam kong malalampasan niya ako. Literal na nagulat si Ho Yosong sa narinig. Wika ni Ho Yosong, hindi ko alam na ganoon pala kataas ang tingin niyo sa kanya. Ipinagpatuloy ng Demon Lord ang kanyang pagninilay habang nanlilisik ang mga mata sa tindi ng bilib. Wika ng Demon Lord, nakakatuwa na panoorin siya sa pag-asikaso ng mga trabahong ibinigay ko sa kanya pati na ang kanyang mga pag-unlad. Naantig ako sa mga ipinakita niya sa akin. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ako makakilos sa kabila ng alam ko na siya ay kwalipikado. Sa tingin ko kailangan ko nang baguhin ang aking mga paraan ngayon. Ang hayaan lang siya gaya ng ginagawa ko ay makakasama lang sa kanya sa puntong ito. Dambuhalang revelasyon mula sa pinuno. Lumingon ang Demon Lord sa kanyang likuran at binitawan ang utos na yayanig sa buong hierarchy ng kulto. Wika ng Demon Lord, General Strategist. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng commanding rights sa Heavenly Demons 10 Legions. Ianunsyo mo na kung mayroon mang susubok na magsimula ng gulo tungkol sa nakaraan ng pangatlo, papatayin sila kasama ang kanilang buong pamilya. Yanig ang buong pagkatao ni Ho Yosong sa tindi ng gulat na naramdaman. Samantala, sa loob ng kaisipan ng ating bida, muling bumalik ang isang nakakangilabot na alaala habang hawak niya ang bangkay ng kanyang kaibigan. Ang huling mga salita na puno ng pighati at puot ay umalingaw-ngaw sa kanyang panaginip. Sigaw ng kanyang kaibigan, pinatay mo ang asawa ko, ang mga magulang ko, at ang anak ko. Hindi lang ang sa akin, kundi nilipol mo rin ang mga pamilya ng hindi mabilang na mga tao. Dahan-daang iminulat ng ating bida ang kanyang mga mata habang pilit na bumabalik sa realidad. Wika ni Sorayang habang nakatingin sa kisame, nakakangilabot na bangungot. Pagkalipas ng ilang sandali, kasalukuyang nakaupo ang ating bida malapit sa isang ilog ng dahan-daang lumapit si Gogo. Wika ni Gogo, 3 araw ka nang natutulog dahil sa pagsabog. Ayos lang ba ang iyong mga sugat? Hinarap siya ng ating bida ng may napakakalmadong tono. Wika ng ating bida, ayos lang ako. Kumusta naman ang Xenia Pavilion? Napakabangis. Mukhang sa kabila ng malubhang pagsabog, ang ating bida ay handa nang harapin ang mga susunod na hamon sa loob ng kulto. Hinarap niya ang ating bida ng may seryosong mukha at winika, lahat, pati na ang Xenia Pavilion Master, ay nasa maayos na kalagayan. Ang 5th Young Lady, ang 6th Young Lord, at ang 7th Young Lady ay pawang ligtas salamat sa tulong ng mga demonic elders at ng Berserk Demon Squad Leader, pero karamihan sa mga katulong at gwardya ay binawian ng buhay. Napakalupit na revelasyon ang idinagdag ni Gogo habang binalot ng tensyon ang paligid. At, ang iyong imahe, ay hindi maganda. May mga masasamang chismis tungkol sa iyo sa lahat ng dako. Maging ang mga tao sa outer cult ay alam na ang tungkol sa iyong nakaraan at kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Yanig ang buong paligid nang biglang tumayo ang ating bida na si Sorayang. Seryoso siyang tumingin sa malayo at binitawan ang isang matalas na obserbasyon. Wika ni Sorayang, higit sa 50 tao ang naging bahagi ng pakikipagsabuatan na ito. Sigurado akong marami pa sa kanila ang natira.
Mukhang ang pagkamatay ni Mokbi ang nagsilbing mitya para sa lahat. Binitawan ni Gogo ang isang napakabigat na katanungan na susubok sa paninindigan ni Sorayang. Wika ni Gogo, gusto mo pa rin bang maging cult leader? Kung gusto mo pa rin, kailangan mong patigasin ang iyong isipan at determinasyon. Ang mga demonic martial artists ay hindi natitingin sa iyo ng kasing buti ng dati. Sumagot si Sorayang nang may napakakalmadong tono habang naniningkit ang mga mata sa tindi ng realisasyon. Wika ni Sorayang, hindi ako masyadong nag-aalala sa bagay na yan. Ang gusto ni Mokbi noong una pa lang ay hindi ang ipitin ako gamit ang public image. May totoong dahilan para rito. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Gogo habang nakatingin ng diretsyo sa ating bida. Dito na isiniwalat ni Sorayang ang nakakangilabot na katotohanan sa likod ng sakripisyo ng kanyang mga kaaway. Wika ni Sorayang, katibayan ng pag-iral. Kahit na hindi sila malakas, sila ay mga demonic martial artists, kaya hindi nila gusto ang katotohanan na hindi sila maaalala. Ayaw nilang malimutan ang kamatayan ng kanilang mga pamilya at ang kanilang sariling pagkamatay. Gusto nilang malaman ng lahat ang dahilan kung bakit nila ako gustong mamatay. Hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa kanilang pamilya. Dahan-dahan na hinawakan ni Sorayang ang kanyang sugatang kaliwang braso habang binalot ng dambuhalang pagninilay ang kanyang buong pagkatao. Mukhang ang labanang ito ay hindi lang tungkol sa lakas, kundi tungkol sa mga anino ng nakaraan na tumangging magpabaon sa limot. Sinagot ng ating bida si Gogo nang may napakakalmadong tono habang tinitimbang ang tindi ng puot ng pamilyang Mok. Wika ni Sorayang, kung ganoon, isa lang ang maaari nilang gawin. Paghihiganti. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang naniningkit ang mga mata sa tindi ng realisasyon, ganoon din naman ako, sa totoo lang. Bumanat si Gogo nang may matalas na salita na tumatagos sa puso ng ating bida. Wika ni Gogo, alam mo, talagang napakasama mong tao noon. Mukhang ganoon na nga, tipid na sagot ni Sorayang habang tinatanggap ang bigat ng kanyang nakaraan. Ngunit muling nagtanong ang Penal Lohol Master nang may dambuhalang kuryosidad. Wika ni Gogo, pero kumusta naman ngayon? Katahimikan ang tanging sagot ni Sorayang. Dito na binitawan ni Gogo ang isang napakabigat na pahayag na yayanig sa kumpiyansa ni Sorayang. Wika ni Gogo, naniniwala ako na isa kang mapanganib na tao. Kahit ngayon, hindi ko masasabing komportable ako sa paligid mo. Bilang Penal Lohol Master, isa kang tao na napakahirap pakitunguhan. Gayunpaman, sigurado ako na hindi mo na uulitin ang mga pagkakamali ng nakaraan. Literal na nagulat ang ating bida sa tindi ng narinig. Hindi ko akalain na maririnig ko ang mga salitang yan mula sa iyo, gulat na sagot ni Sorayang. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang binalot ng kakaibang pakiramdam, kakaiba man, pero nakakagaan sa loob na marinig yun. Binasag ni Gogo ang madamdaming sandali nang may pabalbal na hirit. Wika ni Gogo, kaya alisin mo na yang bulok mong ekspresyon sa mukha at inumin mo na ang gamot mo. Dapat ay mas maging magalang ka sa akin, balik na banat ni Sorayang. Dapat masanay ka na rito, sagot ni Gogo nang may dambuhalang kumpiyansa. Yanig ang buong lugar nang biglang may marinig silang paparating na karwahe. Napatingin ang dalawa sa likuran at nanlaki ang mga mata sa gulat. Wika ni Sorayang, hindi ba't karwahe yan mula sa Demon God Palace? Tama ka, seryosong sagot ni Gogo. Napasigaw si Sorayang sa tindi ng inis, lintik. Wala ako sa mood na makita ang Demon Lord ngayon. Lumipat ang eksena sa loob ng Demon Cult Garden kung saan ang atmosfera ay puno ng banal na awtoridad. Hinarap ng Demon Lord ang ating bida at binitawan ang isang nakakangilabot na revelasyon. Wika ng Demon Lord, lahat ng mga nagdulot sa iyo ng problema, ipinaaresto ko na silang lahat. Napakalupit na revelasyon. Gulat na nagtanong si Sorayang, nilinis mo ang ginawa kong kalat? Bumanat ang Demon Lord nang may napakalamig na boses, para ito sa kulto. Hindi ko maaaring hayaan ang mga ganyang tao na malayang gumagala lalo na't kamakailan lang nangyari ang treason incident. Hinarap siya ni Sorayang nang may matalas na titig. Wika ni Sorayang, kaya alam mo pala ang lahat. Oo, maikling sagot ng Demon Lord habang nananatiling kalmado sa harap ng ating bida. Napakabangis. Mukhang ang lahat ng nangyari ay bahagi lang ng isang dambuhalang plano na pinagmamasdan ng Demon Lord mula sa itaas.
Hinarap ng ating bida na si Sorayang ang kanyang master ng may napakaseryosong mukha. Wika ni Sorayang, sa kabila ng lahat ng yan, mabilis na bumanat ang Demon Lord ng may dambuhalang presensya habang sinusuri ang bawat galaw ng kanyang disipulo. Tanong ng Demon Lord, bakit hindi ko ito nilutas para sa iyo ng mas maaga? Literal na natahimik ang ating bida habang tila tumigil ang oras sa kanilang paligid. Katahimikan ang tanging sagot ni Sorayang. Pagkalipas ng ilang sandali, muling nagsalita si Sorayang ng may napakakalmadong tono. Wika ng ating bida, ayos lang. Sigurado ako na sasabihin mo sa akin na responsibilidad ko na asikasuhin ito. Oo, maikling tugon ng Demon Lord habang isang banayad na ihip ng hangin ang dumaan sa pagitan nila. Dito na binitawan ng Demon Lord ang isang revelasyon na yayanig sa pandinig ni Sorayang. Wika ng Demon Lord, iyon ang naging pagkakamali ko. Yanig ang buong pagkatao ni Sorayang habang literal na nanlaki ang kanyang mga mata sa tindi ng gulat. Sabi ng ating bida sa kanyang isip habang naniningkit ang mga mata sa tindi ng pagtataka, pagkakamali. Napakalupit na paliwanag mula sa pinakamataas na pinuno. Ipinagpatuloy ng Demon Lord ang kanyang pagninilay, hindi ko lang dapat hinayaang mangyari ito. Para sa kapakanan ng kulto. Pinagmamasdan ko kung paano mo nilulutas ang iyong mga problema nang may malalim na interes hanggang ngayon. Inisip ko na ganoon din ang gagawin mo para sa insidenteng ito. Gayunpaman, ikaw ay isang talim na sapat na ang tindi. Ang isang talim na pinatalas na ay dapat nang bumalik sa kaluban. Ang pagpapatalas muli rito kung sakali ay isang kahangalan. Maaaring pagsasayang lang ito ng oras, o mas malala pa, baka masira ang talim. Iyan ang dahilan kung bakit ko sinasabing nagkamali ako. Dahan-dahan na iniyuko ng ating bida ang kanyang ulo habang bakas ang bigat ng nakaraan sa kanyang boses. Wika ni Sorayang, hindi ka nagkamali kahit kailan. Ito ay isang bagay na kailangan kong asikasuhin. Hindi, ito ay isang bagay na hindi ko dapat ginawa noong una pa lang. Pero nagawa mo na, tipid na hirit ng Demon Lord habang nakatingin ng diretsyo sa kawalan. Literal na napatigil ang hininga ni Sorayang sa tindi ng gulat habang napatingin sa Demon Lord. Binitawan ng Demon Lord ang huling hatol na yayanig sa konsensya ni Sorayang. Wika ng Demon Lord, kung ikaw ay nagsisisi para sa mga naging biktima ng iyong mga aksyon, sapat na yun. Hindi tamang sirain ang sarili mong buhay dahil sa pakiramdam ng pagkakasala. Hindi ka naman ganyang klaseng tao noong una pa lang. Pero bakit mo ginagawa ang eksaktong bagay na yan? Napakabangis. Mukhang ang mga salitang ito ng Demon Lord ay isang dambuhalang hamon para sa ating bida na harapin ang kanyang nakaraan ng walang halong pag-aalinlangan. Hinarap ng ating bida na si Sorayang ang kanyang master ng may napakakalmadong tono pero bakas ang bigat ng paninindigan sa kanyang boses. Wika ni Sorayang, hindi ko maalala ang nakaraan. Pero kung ito ay isang bagay na ginawa ko, dapat akong managot para rito. Literal na napatigil ang mundo sa tindi ng presensyang binitawan ng pinakamataas na pinuno. Seryosong sumagot ang Demon Lord sa ating bida habang nanlilisik ang kanyang mga mata sa tindi ng hamon na kanyang ibibigay. Bumanat ang Demon Lord ng may dambuhalang awtoridad, paano mo balak gawin yan? Gusto mo ba talaga silang pasayahin? Kung ganoon, mamatay ka rito, ngayon din. Iaanunsyo ko ang iyong magiting na kamatayan. Yanig ang buong paligid sa sumunod na binitawang salita ng Demon Lord. Dagdag pa ng pinuno habang nananatiling seryoso ang kanyang titig, at ilalagay sa kahihiyan ang mga demonic martial artists na nagsalita ng masama tungkol sa iyo. Napakalupit na hamon. Mukhang ang usapang ito ay umabot na sa rurok ng panganib kung saan ang buhay mismo ng ating bida ang nakataya sa harap ng kanyang makapangyarihang master. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.